Hello everyone, lalo na sa mga passers ng civil service exam noong nakaraang March 8, 2026. Congratulations! At ngayon kailangan mo nang kumuha ng Certificate of Eligibility para magamit mo ito sa pag-a-apply ng trabaho. Paano at ano nga bang mga requirements at magkano nga ba yon? Yan ang pag-uusapan natin this video dahil alam ko ang sobrang dami talaga nag-aabang ng ganitong topic. But before anything else, huwag kalimutan mag-like, subscribe, hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga informations at topic namin. Ayon nga sa post ng Philippine Civil Service Commission official page, ang CSC Certificate of Eligibility ay pwede nang makuha starting June 11, 2026. Ito ay makukuha sa CSC Regional Office o Field Offices kung saan ka nag-exam. But wait, kailangan ba ng appointment bago pumunta? Ang sagot ay depende sa region o lugar mo. Ang pinaka-advice ko sa inyo ay i-check ninyo ang Civil Service Commission Facebook page dyan sa inyong lugar o kung saan ka nag-exam dahil doon mo lang talaga makikita ang legit informations tungkol sa kung paano kumuha ng Certificate of Eligibility. For example, chinek natin ang Region 7. Bale, ito yung Facebook page ng Region 7, Civil Service Commissions. Tapos, hinahanap natin ang post nila about Certificate of Eligibility. At nakita nga natin, ito yung sa Region 7. Kailangan mo na mag-book online appointment gamit ang CSC eServe kung kayo ay kukuha ng Certificate of Eligibility printed in security paper. Kung letterhead lang ang kukunin ninyo, no need na ng appointment at libre din. Samantalang ang printed in security paper ay 100 pesos at 50 pesos naman kada kopya kung kayo ay magpapa-authenticate din neto. So, ano nga bang pagkakaiba ng letterhead at security paper? Ang letterhead ay nakaprint lang sa isang simpleng papel. Ang security paper naman ay nakaprint sa isang papel na mas secure katulad ng papel na ginagamit talaga sa PSA. Kadalasan, ang kinukuha ng mga passers ay security paper talaga dahil ito din talaga yung kadalasang hinihingi kapag ikay nag-a-apply ng trabaho lalo na sa mga government office. Tandaan, na kung sinabi sa official page na kailangan ng appointment bago magtungo, hindi talaga yan sila tumatanggap ng walk-in. Kasi kailangan ng appointment nga ni sa mga taga-NCR naman. Kailangan nyo rin mag-book ng appointment pero may sariling link o website ang NCR. Hindi siya sa eServe. Kundi dito sa CSC NCR Online Scheduling System. I-type nyo lang yan sa Google Chrome at i-click ito. May nakita nga pala tayong post na nagsasabi na fully booked na kaagad ang June. Kaya malamang sa July ka na makakahanap ng schedule. Para naman sa mga taga Caraga, may announcement din sila noong June 4, 2026 at nagbigay din sila ng link kung saan makakapag-book ng online appointment. Ano nga bang requirements para pagkuha ng Certificate of Eligibility? Ito yung pinakamaraming tanong talaga. Una, valid ID with date of birth. Pangalawa, kailangan mo magdala ng photo with printed name and signature. Take note of this. Iba-iba ang size, depende sa region. Depende sa lugar kung nasaan kayo. Napaka-importante na i-check nyo lahat ng impormasyon sa FB page ng CSC sa inyong lugar. Pangatlong requirements ay kailangan magdala ng 100 pesos na bayad para sa security paper at 50 pesos kung gusto nyo din magpa-authenticated copy. Pang-apat, kung authorized representative ka lang, kailangan magdala ng declaration for ERRF form at authorization letters. Kung nakatulong ang video na to ay mag-comment lamang kayo dyan sa ibaba at huwag kalimutang i-share ito sa mga kakilala, kaibigan, classmates at kung sino pa yan na tingin nyo kailangan ng impormasyon nito. Pag-share and like and subscribe and thank you for watching. Good luck and God bless us all.